for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay araw ng Martes at ang ating FBK po ay matatagpuan natin sa Romans chapter 5 verse 6 to 8. At ano po ang sinasabi dito? Nang tayo ay mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Bihira ang taong handang mamatay para sa mabuti, ngunit ipinandaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Nakita po natin dito yung salitang nang tayo ay mahina pa. So, ibig sabihin, wala tayong kakayanang iligtas ang ating sarili. Mahina tayo dahil, una, alipin po tayo ng kasalanan. Pangalawa, wala tayong lakas para maging karapat-dapat sa Diyos. At hindi natin matubos ang ating sarili. Sa panahong pinakawalang laban tayo, doon kumikilos ang Diyos. Namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. Ang kamatayan po ni Kristo ay hindi aksidente. Ito ay isang bahagi at plano ng Diyos bago pa man ang sanlibutan. Para sa mga kasalanan, hindi para sa mabait, hindi para sa mga mabubuti, kundi para sa mga taong nagkasala laban sa Kanya. Ipinakita nito ang biyaya ay hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mabuti ang Diyos. Bihira ang handang mamatay para sa mabuti. Sa mundo, napakahirap pong mag-alay ng buhay, no? Kahit para sa mabuting tao. Pero kung iisipin natin, si Kristo ay mabuting tao, ngunit namatay hindi para sa mabuti, kundi para sa masasama, para sa mga nagre-rebelde, para sa mga tumalikod sa Diyos. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ito ang pinakasukdulan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya tayo minahal dahil nagbago tayo, kundi habang tayo ay makasalanan pa, hindi niya hinintay na maging mabuti tayo bago niya tayo mahalin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ang cross ang patunay na hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay may gawa, hindi lamang sa salita. So ang kamatayan ng Diyos ay sagot sa tanong na, mahal ba talaga ako ng Diyos? At ang sagot ay oo. Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Namatay siya para sa atin. Namatay siya para sa makasalanan at tayo yun. Tayo ay makasalanan at marumi sa harapan ng Diyos. So, ano po ba ang matututunan natin sa mga talatang ito? Una po, tanggapin natin na mahal tayo ng Diyos kahit na tayo ay may kahinaan. Kung minsan naiisip natin, no, hindi ako karapat-dapat. Pero ang talatang mismo ito ang nagsabi na mahal ka niya noong ikaw ay makasalanan pa. Mahal niya tayo nung tayo ay makasalanan na. Lalo na ngayon na tayo ay lumalapit sa Kanya. Huwag nating sukatin ang pag-ibig ng Diyos batay sa nararamdaman natin. Kapag may pagsubok, minsan iniisip natin na wala ang Diyos. Pero alam niyo po ba, ang cross ang nagsasabing ang pag-ibig ng Diyos ay sigurado, hindi nagbabago at napatunayan po natin yan. Tayo mga mananampalataya, no, napatutunayan natin ang pag-ibig ng Diyos ay sigurado, hindi siya nagbabago. Kahit tayo ilang beses magkasala sa Panginoon, ilang beses rin tayong patatawarin ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang harapan. Araw-araw tayo nagkakasala. Pero kapag tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon, ang Diyos ay handang magpatawad sa atin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. So, hayaan natin na ang biyaya ng Diyos ay magbago sa atin, no? Hindi tayo binago para mahalin. Minahal niya tayo, kaya tayo nagbago. Diba? Hindi po sinasabi ng Diyos, kaya kita mamahalin para magbago ka. No. Minahal tayo ng Diyos para ano? Mismong tayo sa sarili natin, tayo ang magbago. Kapag tayo ay may Kristo sa puso, nakikita po ang pagbabago. Diba? Yan po ang sinasabi sa 1 Corinthians 5:17. Lahat ng ating lumang pagkatao ay nawala na yan. Pinalitan na yan ng bago. Kaya tayo, bilang mananampalataya, bilang tayo ay lumalakad na ayon sa kalooban ng Panginoon o ng Diyos,
tayo ay binatandaan natin, hindi tayo binago para mahalin, kundi minahal tayo, kaya tayo nagbabago. Maging mapagpasalamat at mamuhay ng may pananampalataya. Kung ang Diyos ay nagmahal lang ganyan, paano pa kaya siya magkukulang sa pang-araw-araw nating pangangailangan, no? Napakasarap nung isang awitin na sinabi ng kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin ay magpakailanman. No, ganun ang Panginoon. Lagi po nating tatandaan, ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, masaya man, malungkot, labis na kalungkutan, labis na kasiyahan, di ba? Sakit, tandaan po natin, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay dakila, ang pag-ibig ng Diyos ay tapat, at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon.